Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Nako, umuusok ngayon ang mga balita, ang internet, ang YouTube, ang Facebook ay umuusok sa mga balitang digong. Siyempre naman, ang tinaguriang the man of steel o itong strong man daw siya ng Pilipinas. Nagtutungkod na nga paano nagiging strong man yan. Strong man because of terror na ginawa niya sa tukhang. Kaya walang nagsasalita. Okay, so ito ang balita galing sa ating mga kaibigan dyan sa ANC TV, ANC News. Kudo sa inyo. At meron tayong kaibigan dito, isa sa mga itong nagsusulong ng kaso kay Digong sa human rights. At napakaganda ang video na narito, ibang anggulo na video nakuha ng taga-ANC. Kaya atin na panuorin narito ang balita. Hi, magandang hapon Mimi at maraming salamat sa paanyaya. Carlos, just very quickly, have you spoken to some of the victims' families? I hate to ask what may seem like an obvious question, but if you could give us color, the nuances, what's the mood? Is it relief? Are they buying this? Do you sense any doubt in the process, in the timeline? Well, not directly to the families of victims, but to those groups who have been helping them navigate these issues with the drug war and now with the ICC. And also, but the sense I got from yung mga nakausap ko ay they were overwhelmed and even ecstatic sila sa nangyayari ngayon because they see this as a first step, yung unang hakbang papuntang hustisya para sa kanila, no? Kasi they've been waiting for this, naghintay sila ng medyo matagal. And in fact, marami sa kanila, dati pa ay hindi masyadong ganun ka-optimistic na may mangyayari nga dito sa paghahanap nga ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero ito nga, nangyari nga ito. Ito na parang prosesyon ng Semana Santa. Malungkot lahat ng mga galamay ni Digong, ayan Medyo surprising sa kanila dahil mabilis. Ayan na si Digong, ayan na mabuti nga hindi pinusasan Pero mabilis yung nangyari at ayan siyempre nagmakaawa, mukhang paawa-awa pero kung magsalita doon sa Hong Kong, grabe. Kung mabatikos kay PBB, may grabe ang pagmura, parang walang sakit. Dito lumabas mga sakit niya pati yung arthritis, yung rheuma, yung kung ano-ano na sakit niya lumalabas kasi super stress. Ganyan talaga. Kasi yung mga pamilya na nawala ng mga anak na pinagtukhang nyo ay hindi lang stress ang nadarama, talagang napakasakit. At hindi mo yan nadarama ngayon, madarama mo yan dahan-dahan doon sa The Hague, sa the Netherlands, sa lugar ng ICC. Doon ito siya babasahan ng kanyang Miranda rights. Napakaganda ng anggulo ng bidyong ito, courtesy sa atin ng ANC TV. Kaya atin panuorin, mga kababayan. They're very happy. Their spirits are buoyed by this, and we can only hope them the best sa mga susunod pang gawin. So, ngayon as we speak, what is the timeline, a reasonable timeline and expectation that you are looking at and that the families are looking at? Because as you said, this is just the first step. Unang hakbang pa lang to. It doesn't end here. Well, lahat ngayon ay nasa kamay na ng Marcos administration, specifically the Philippine National Police, Mimi. Kasi we have to keep in mind na although yung Interpol ang nag-serve ng warrant na galing sa ICC, yung proseso pa rin ng pag-carry out nito ay nasa PNP. Kasi dapat batas ng Pilipinas ang iiral kung paano nila gawin yung mga susunod na hakbang. So ang aming hinihiling ay sana agad-agad ay mapadala na sa The Hague, sa Netherlands, si dating Pangulong Duterte para doon ay basahan na siya ng sandal at litisin kung nararapat litisin ng korte. So, wala tayong timeline. Mahirap gumawa ng timeline kung ano ang mangyayari mula from now hanggat sa dadalhin siya sa The Hague. Pero alam naman ng Philippine National Police yung expectation sa kanila ng Interpol at saka ng ICC na dapat merong expeditious nga na pagpapatupad ng order nila to arrest the former president. Carlos, do we know, or maybe you've heard anything from people on the ground, why the president was brought to Villamor Air Base instead? Ito ako ang sasagot nito. Bakit Villamor Air Base? Dinala si Digong. Ano bang sasakyan natin papunta sa the Netherlands? Papuntang The Hague? Papuntang Europe? Ano bang sasakyan natin? Barko ba?
Kung barko, doon tayo pupunta sa pier. Di ba? Sa yung pier diyan sa malapit sa Divisoria. Pero kapag Villamor Air Base ang punteriya niyan, ibig sabihin merong eroplano na sasakyan niya. Of course, hindi naman yan ibabalik sa Davao. Dadalhin yan sa The Netherlands, sa The Hague. Yan ang lugar ng ICC. At doon yan lilitisin. Kaya sabi niya, ayaw niya magpalitis sa mga puti kasi banyaga daw. Ang dahilan niya na bakit takot si Digong sa mga European sa ICC dahil ang batas doon ay walang kinikilingan. Walang kinikilingan, di ba? Hindi katulad sa Pilipinas na kapag si Duterte ka ay merong maaawa sa iyo na mga judge sa Korte Suprema. Pero sa The Netherlands ay wala. Kung ano ang ebidensya na naroon, yun ang kanilang gagamitin kontra kay Digong. Kaya wala siyang kawala. Katulad din kay kay Kibuloy, ay isunod na yan. Papasok na dito yung FBI. At kapag doon siya lilitisin sa Amerika, walang favoritism doon. Walang babayaran doon na judge. Hindi makukuha sa lagay. Tutuhanan talaga ang mga trials sa labas. Kaya itong dalawa na magkumpare na parehong mga mahilig sa chicks at hindi lang mahilig ay mayroon pang ginagawang hindi maganda, di ba? Ay parehong takot sa ICC at sa FBI dahil mga puti. Dahil sa mga lugar na yon, ang batas ay batas at hindi nabibili ng pera. So ayan, Villamor Air Base ang ating titulo ng video na ito. Dahil diyan susunduin si Digong, ipapadala yan doon sa The Netherlands. At sa aking dinig, meron kung si Maharlika ay merong puting ahas, ako meron akong puting diwindi na nagre-report sa akin galing ng Malacanang. Ang Malacanang ay naghuhugas kamay tungkol diyan. Kaya pinapadala nila yan doon sa The Hague, sa Netherlands. Hindi yan lilitisin dito sa Pilipinas. Dahil kung dito yan lilitisin, magkagulo. Dahil napakaraming supporters na nabudol-budol ni Digong ang mga isip. Kaya doon yan sa The Netherlands. Paano pa magwilga doon ang mga DDS? Netherlands? Sasakay pa ba kayo ng eroplano? Paano na yung nyo, yung visa nyo at saka passport? Gagastos pa kayo. Kaya mag-isip-isip kayo mga DDS, wala na yung inyong idol. Yung idol nyo ay napakaraming kasalanan kung hindi nyo alam. Kung wala kayong kamag-anak na nabaril sa tukhang, kaya palagi kayong DDS pa rin. Pero kapag meron kayong kamag-anak na nabaril, anong iisipin nyo? O lalo kapatid o anak nyo ang binaril? Digong pa rin ba kayo? Grabe. Si Digong ang nagpakalat ng droga sa buong Pilipinas. Grand enterprise yan. Yung magnetic lifter na merong laman na 50 tons yata ng shabu. Sa kanila yun. Kasama din si Man Scarpio tsaka itong si Pulong. Bakit sinungaling ba yung mga taga-custom? Yan ang katotohanan dyan. Kaya yung pinagbabaril na mga walang kakwinta-kwintang poser, pampaganda lang yun, pangpabango lang sa pangalan ni Digong para sabihin na strong man, fist of iron. Pero ginawang lang yung pabango sa kanyang pangalan. Pero actually yung mga tinutulak na mga droga ay galing din sa kanila. At yung Michael Yang na yan ay triad. Kaya na-recruit na rin, nagiging triad na rin yung isang anak niya. Yung may tattoo na dragon sa likod, sabi ni Trillanes. Hindi ako ang nagsabi niyan ha. Kaya ayon sa aking puting diwindi na galing sa Malacanang, ay hugas ang Malacanang dyan. Hugas si PBBM para walang masabi ang mga tao. Doon yan ipaubaya sa mga puti. Dahil ang hustisya sa ICC, hustisya sa Europe ay talagang patas, balanse at hindi mababayaran. Ayan, so balik tayo dito sa ating mga kaibigan, ANC Digital News. Well, we can only guess, Mimi, we were not privy to any decisions made by the authorities as to why they brought him to Villamor Air Base. Nasa gobyerno yan. Ang importante dito,
dapat ay alinsunod sa proseso yung ginagawa nila, hindi nilalabag yung karapatan ni dating Pangulong Duterte, which is ironic na sabihin yan kasi nga yung sa drug war ay sobra-sobrang paglabag ng gobyerno niya sa karapatan ng napakaraming mga mahihirap na Pilipino. Ano? So yun, hindi natin alam kung bakit sa Villamor, pero ang importante, maayos siyang kinuha, maayos siyang binasahan ng warrant at yun nga, magkakaroon nga daw ng medical check-up. So in other words, yung kanyang karapatan ay nirerespeto naman, hindi siya inaabuso at we just hope na tuloy-tuloy itong ganitong klaseng pag-handle ng PNP at ng authorities sa kanya. Carlos, the president is 79 years old. From arrest to actually surrendering him to the ICC will take time to follow procedure. Are you confident? Or, I mean, what's a realistic expectation here? We know these things take time. Yeah, they do take time, Mimi, but also on the other hand, you have to keep in mind the quest for justice of the thousands and thousands of victims. Walang timeline yung mga yan eh. Ang gusto nila may mangyaring hustisya ngayon man o sa susunod na mga dekada, maghihintay pa rin ang mga yan. Of course, nire-recognize natin na medyo may katandaan na si dating Pangulong Duterte at medyo may mga nararamdaman na sa katawan yan. Nakasungkod na nga siya, if I'm not mistaken, dun sa nakita ko sa video. So, I guess, ifa-factor in yan ng mga otoridad kung paano siya itrato, no? Pero, may kamay ang batas eh. May reach ang batas. So, May kamay ang batas sa ICC. At yung kay digong mga paawa-awa effect, nagtutungkod daw, masakit daw ang likod, masakit ang mga rayuma, mga arthritis. Pero kung magmura yan ay nawawala yung mga arthritis na yan. At yung tungkod niya nawawala eh. Kapag minumura niya si PBBM, ay grabe, presidente pinagmumura. Tapos sinasabihan na bangag sa telebisyon sa personal, make that sa national TV, pinagmumura niya. Pero walang kaimik-imik si PBBM. Nagkim-kim lang yun. Pati na si Lisa, di ba? Asawa ni PBBM yan eh. At tinitira nila. Kaya si Sandro Marcos lang ang umiimik eh. Yung anak lang. Pero sa totoo niyan, talagang masakit sa damdamin ng mga Marcos yung pinagmumura sila. Sinong nagmumura kay Marcos? Wala. Di ba? Yan lang na tao, yang si Digong. Akala mo kung sino? Mayor lang naman yan sa Davao at natatakot lang ang mga tao dahil sa kanyang death squad. Ngayon, babanatan ko na yan, makukulong na yan eh. Noon, medyo nagtitimpi lang ako. Malaki ang atraso sa akin yan, yung si Digong. Kaya hindi ako titigil hanggang hindi yan maibaon. Grabe na tao yan, mga kababayan. Kaya itong mga namatayan dito ay itong kanilang representante na narito ng human rights, alam na alam niya ang kadimonyohan ni Digong na ginagawa. Ngayon makapagsalita na tayo ng kasi hindi na tayo matatakot. Wala na yan. Kapag pinatay mo ang puno, unahin mo yung mga sanga para kapag matumba ang puno ay maganda ang pagkatumba niya. Ngayon kapag naputol na yung puno, ang isusunod dyan ay ang kanyang mga ugat. Sino bang mga ugat ni Digong? Sino bang mga nasa baba niya? Diba? Of course, yung kanyang Sara, Manchurian candidate yan, sponsored by China yang si Sara, kaya wag niyong ibuto yan. Kasi kung ibuto niyo si Sara, ay lalong ibibenta niya ang Pilipinas at China. Manchurian candidate yan. Galing na chismis yan sa Amerika. Hindi yan galing sa akin. Ang Manchurian candidate ay kandidato na ginagastusan ng China. Alam niyo ba kung bakit napakaraming mga bagong department store sa Pilipinas na galing sa China ang mga negosyante? Katulad ni Michael Yang. Yan ang mga tao ay sponsored yan ng Communist Party of China. Kaya magtaka tayo bakit ang dami-daming branches, bakit napakayaman ng mga inchik na ito. Maliban na lamang sa yung mga inchik na talagang kilala natin, katulad ng may-ari ng SM, di ba? Kasi matagal na talaga sila dito, sila yung mga Chinoy. Pero yung mga inchik na bigla na lang lumitaw, na bumili ng ekta-ektaryang lupa, andi nagtayo sila ng mga mall, ng mga hardware na grabe ang laki-laki at ang dami-dami. Ang mga Chinese na yan ay sponsored yan ng China, ng gobyerno ng China.
pinipirahan nila ang Pilipinas. Dito sila naglagay ng negosyo. Legal nga na negosyo, pero China ang kumikita niyan. Yung mga Chinese products dyan. Dito sa amin, ang dami. Yung mga hardware, ganyan, mga city hardware na pagmamayari ng mga inchik na bigla lang lumitaw na hindi natin nakilala. So ganyan ang mangyayari sa Pilipinas kung si Sara ay maging presidente, pero hindi mangyari. Kasi sa Hong Kong nga, pagdalaw nila sa Hong Kong, sigawan ng mga taga Hong Kong ng impeach Sara eh. Kaya wala na. Kapag namatay ng puno, yun si Digong, wala, nakulong na yan, ay ang mangyayari, hindi na yan mamumunga na puno. Mabubuwal na yan, at ang ugat niya ay dahan-dahang mamamatay rin at mawawala paglipas ng mga taon. Diba? At ang Pilipinas ay papunta na ngayon sa magandang direksyon dahil sa wala nang nanggugulo. Ganyan mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi sa akin na itigil mo yung vlog mo sir, hindi ko ito ititigil. Basta't mayroong katiwalian. Kung si PBBM ang gagawa ng masama, titirahin ko rin yan. Pero wala pa eh. Si PBBM nga ang pumuksa sa kadiliman eh. Pero kung si PBBM ang magkasala, titirahin din natin yan. Kasi hindi tayo yung bulag, hindi tayo yung katulad sa mga DDS na kahit demonyo yung kanilang inaano, sinasamba, ay naniwala sila. Grabe na, pagkabudol-budol ng mga utak. Magising na kayo mga brothers and sisters sa DDS. Ako'y proud DDS eh. Nung pag-upo ni Digong, grabe. Grabe ang mga ano ko noon. Pagkampanya ko kay Digong, grabe. Pero sa mga ginagawa niya, naku, lalo na yung WPS na yan. Masakit sa ano ko yung WPS kahit hindi ako mangingisda. Kahit hindi ako nangingisda dyan, hindi naman ako mangingisda. Pero iniisip ko ang kapakanan ng mga mangingisda at ang supply natin ng mga isda ay mababawasan kapag magkuha na yan ng China. Kung sila Sara nga ang magpatuloy ng Pilipinas, ay ibibigay na yan. Ngayon pa nga lang, Palawan, inaagaw na eh. Lalo kapag si Sara na ang uupo, baka Davao lang ang hindi ibibigay. Pero lahat ng lugar sa Pilipinas, China na yan. Okay, patuloy tayo sa ating magandang video, magandang anggulo ang kuha nito. Courtesy ng ANC Digital News. It doesn't mean na dahil matanda ka na or may karamdaman ka na ay exempted ka na sa pagpapatupad ng batas. Kailangan managot ni Presidente Duterte dun sa mga ginawa niyang mga kahayupan, dun sa libo-libong mga Pilipino na pinatay ng drug war niya. And of course, Carlos, an arrest is different from being held in custody already post-bail. We know of so many political names convicted by courts but are able to post bail, enjoying temporary freedoms that really last for so long, including, of course, members of the First Family. So what are your thoughts on this? Well, this is not an ordinary court. This is the International Criminal Court. This is a whole different ball game for these people. Kung dati ay namamanipula nila ang local justice system natin, ang domestic mechanisms natin, mga dating presidente na nagpapa-hospital arrest ng indefinitely, I'm not sure they can do it this time around. Keep in mind, the ICC needs to enforce kung ano yung nakasaad doon sa Rome Statute. Tama. Na pagpapatupad ng pag-aresto sa kanya at dadala sa kanya sa The Hague, basahan siya ng sakdal, titingnan kung may basis yung kaso niya at lilitisin. So medyo straightforward ito. Hindi ito yung tulad dito sa Pilipinas na pwede mong laruin yung sistema. I think may hirapan sila dito. Ito ang mangyayari diyan mga kababayan, kapag doon na siya sa The Hague sa korte ng ICC, ay wala siyang kapano-panalo. Dahil ang mga judges doon sa korte, ang mga jury, ay lahat taga-ICC. At meron lang siguro siyang isang attorney na pwede na para sa kanya, na Pilipino. Pero wala, hindi yan pagkikinggan doon. Kahit anong sasabihin ng attorney, hindi na. Kasi sobrang crime for humanity, grabe. Ang dami-daming pinatay, 30,000 ka tao.
Kasama pa doon mga bata, mga minor de edad. Kaya nakakagulat talaga na krimen. Pero yan ay tinatabunan, di ba? Hindi yan nakikita ng mga DDS eh, na 30,000 ang pinatay. Ngayon, pakinggan nyo ako mga DDS, 30,000 katao ang pinapatay ni Digong dahil sa kanyang disenyo na tukhang. At ang disenyo ng tukhang na yan ay para tumbahin lamang ang mga karibal nila sa negosyo. At hindi lang yan, yung mga busabos ay pabango para sabihin na talagang mayroong tinukhang, pero mga busabos lang yun. Yun ay mga pusher lang na mga small time. Yun ang katotohanan. O ngayon, alam nyo na, di ba? Buksan nyo ang inyong mga isip, mga DDS. Kasi marami na akong na-convert na DDS na ngayon ay naniniwala na sa kung anong tama. Hindi ko sinasabi na maniwala kayo kay PBBM. Hindi ako sinisweldohan ni PBBM. Wala akong sweldo sa kanya. Ang sinasabi ko ay ang katotohanan at maganda para sa ating bayan. Kung may mas maganda pa na presidente kay PBBM, yun din ang aking i-promote, hindi si PBBM. Pero sa ngayon wala pang mapili. Kaya sa 2028 pipili tayo, di ba? Hindi naman palagi na PBBM ako, pero sa panahon ngayon PBBM ako. Dahil tumataas nga ang ating economic growth rate. Kahit tingnan nyo sa Google, tumataas ang ating ekonomiya. Ngayon itong mga walang utak na mga, sabi ni Digong, siminto na ang mga utak, hindi maniniwala na tumaas na ang ating economic growth rate. Kaya sabi, gawa-gawa lang daw. Hindi yan gawa-gawa kasi kahit saan ka sa ipack-check mo, kahit saan ka sa Google, tumataas nga tayo. Pangalawa tayo sa India, sa buong Asia, pangalawa sa pagtaas ng economic growth rate sa pag-upo ni PBBM ang Pilipinas. Totoo yan. Patuloy tayo sa ating video ngayon. Look na. Right. And of course, Carlos, we are in an election year. And in 2028 is a presidential election year. His daughter has floated the idea of running for president. What sort of political spin? Hindi na mananalo yan sa Ramao. Hindi na yan mananalo. Tapos na ang kanilang reign of terror. Tapos na. Do you think can be made out of this incident today? Well, definitely, I think the family of Mr. Duterte will try to depict all of these things, the arrest and, the fact that he's going to be brought to the Hague soon as a form of political repression. In fact, he's already mouthing this ridiculous line that this is a Western white man's idea of punishing him because he ruled his country the way he saw fit, no? Medyo nakakatawa na yung mga kiniklaim nila, no? At siyempre, they will play to their base. Sasabihin nila sa mga DDS, sa mga supporter nila, ito ang ginagawa nila sa akin, na gusto ko lang naman, ayusin yung bansa. Pero ito ang ginagawa nila sa akin. Ginagawa na nila ngayon. Nagpapaawa effect sila sa mga taong bayan. Pero hindi na uubra yan. Hindi na kasi katulad dati, nung panahon niya, na takot ang mga tao. Ngayon, tama. mulat na rin ang kahit paano ang mga tao. Marami na ang Pinoy, ang mga Pilipino, na nakita kung paano sila kasama. Marami na sa kanila ngayon ang mayroon ng kakayahan at mayroon ng tapang ng loob na magsalita. Kaya nagpaawa-awa effect lang yung demonyo eh. Napaka-demonyo niyan. Huwag kayong maawa dyan. Mag-voice out ng kanilang mga political na mga pananaw. Hindi na ito tulad dati. So, kahit anong paawa pa yung gawin nila, I think mahirapan nila na sila sa panahon na ito. Ngayon, sa 2028 election, napakalaki ng trabahong gagawin ni Sara Duterte para makumbinsi niya ang mga Pilipino na lahat ng mga ito ay walang kwenta. Hindi. Napakalaki ng mga gagawin niyang pangangampanya para kumbinsihin ang mga Pilipino na taliwas dun sa mga sinasabi ng mga kritiko tulad namin ng mga biktima ng mga patayan ng panahon ni Duterte, ay mababait sila. Medyo tingin ko they can try to do that pero mahihirapan talaga sila. All right. A final question. Nabanggit mo, Carlos, yung DDS base. Of course, mga supporters ni Duterte. What is the sense that you're getting? Malakas pa rin ba ang hatak ng Duterte brand or humihina na ito? Well, andun pa rin naman, hindi natin ipagkakaila yan. Marami pa rin naman siyang support. Is ngayon, nasasabi ng mga tao ang gusto nilang masabihin. At ito nga ngayon ang tingin ko, ang isa sa mga dahilan kung bakit nawawala na yung level ng support sa mga Dutertes, na kahit ang mga tao nila. Marami na yan, kahit mga dati nilang mga aliado, wala na sa kanila kasi nag-iba na yung ihip ng hangin eh. It's not just the politics na nag-aaway ang Duterte at Marcos. I think meron ng increasing realization among the public
na yung karumal-dumal na krimen na pinaggagawa nung panahon ni Rodrigo Duterte ay hindi dapat at dapat hindi na maulit. Ayan, tama nga yan. Dahil sa krimen na yon na ginawa ni Digong, ako rin ay nagbago ng suporta sa kanya. Napakasulit ko na supporter noon sa kanya. Magipag-anuhan nga ako sa mga magipagdebate nga ako. Pero nung malaman ko na 30,000 pala lahat ang namatay, kahit walang ni isang kaibigan ko doon, wala akong kamag-anak, ay naawa ko. Makita mo lang yung umiiyak yung mga ina, tapos yung binaril ay 16 years old pa, bata pa. Dapat kahit minor na nagtutulak na minor ay ikulong lang yan kasi merong pang chance na magbago yan kahit naman full-time addict yan or full-time na pusher ay ikulong yan, huwag barilin, di ba? Tapos si Digong sasabihin pa na bigyan nyo ng armas para kung lalaban barilin nyo kasi na daw, magastos na daw kung ikukulong. Bakit ganun? Di ba? Bakit ganun? Mga TDS, kung mga anak nyo ang nabaril, anong maano mo? Anong ma-feel nyo? O kapatid nyo? O kamag-anak nyo? Di ba? Magdidiis pa rin ba kayo? So time na for a change. Mayroon ng bagong ihip ng hangin ngayon, mga kababayan. Alright? So bato-bato sa langit, ay wag na kayong magalit, di ba? Kasi nasa na tayo? Peace time na tayo ngayon, mga kababayan. Peace, not war. Alright, so ako'y magpaalam na. God bless the Philippines. And ingat kayong lahat, mga kababayan, mga ka-DDS. At tayo'y magmahalan. Alright, hanggang sa muli. Paalam.